I'm happy for everyone. Happy ka rin for her? Basta happy na No, but seriously, di ba? After ng pandemic, lahat tayo naman through some sort of depression, and just to be happy is a blessing already. So talagang, that's coming from, no joke, I'm just happy that everyone's finding their happiness. Okay. Okay, thank you very much. Maraming press people ang sinusubukan kontakin si Kylie Padilla para hingan sana ng reaksyon sa revelasyon ni Jeric Raval na dalawa na pala ang apo niya sa anak niyang si AJ Raval at partner nitong si Aljur Abrenica. Matagal nang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng anak ng dalawa pero wala silang pag-amin. Ang buong akala ng karamihan ay isa lang ang kanilang anak, nakadalawa na pala. Inamin ni Jeric na dalawa na ang apo niya kina Aljur at AJ at parang hindi pa siya sure sa edad. Hanggang sa sinabi niyang, yung bunso, 2 buwan. Yung isa, 1 taon babae raw yung una na Athena ang pangalan at ang pangalawa raw ay Junior ang tawag niya. Sa dami ng mga apo ni Jeric, sanay na raw siya sa pagiging lolo. Okay lang, sanay naman ako sa mga apo-apo. 15 na yung apo ko eh. Excited to be called lolo, tanda na ako. Ang tawag lang sa akin, Tatay Eric, yun yung pangalan ko kasi, kwento ni Jeric. Masaya na rin daw siya sa anak niyang si AJ dahil alam niyang ganitong simpleng buhay lang ang gusto niya. Ang hinihintay ngayon ay ang reaksyon ni Kylie Padilla sa isyung ito. Matatandaan na sa mga interview kay Kylie, madalas na pag-uusapan ang co-parenting nila ni Aljur sa dalawa nilang anak. Mas okay raw sila ngayon ni Aljur at kamakailan nga ay masaya nilang sinamahan ang kanilang 2 anak na nanood sa circus. Nabigla si Kylie sa pasimpleng tanong ng press na kumusta naman ang relasyon ng mga anak niya sa kapatid nila kina Aljur at AJ. Nabigla si Kylie at natawa na lang sa tanong gayunman sinabi niyang okay silang lahat. Basta okay naman daw sila ni AJ at nilinaw ng ilang taong nakakaalam sa kwento nila na hindi si AJ ang dahilan ng hiwalayang Aljur at Kylie. May ibang third party involved pero hindi raw si AJ na ayaw sabihin ni Kylie kung sino ito. At eto na, si Kylie Padilla, syempre nang sumambulat na mula kay Jeric Raval yung issue na may anak na nga si Aljur at saka si AJ. Natural, siya ang unang-unang tinatawagan ng mga press people. Correct. Siyempre pa, ang kanyang pahayag, ang kanyang reaksyon. Alam mo, dito mo mapupuri si Kylie Padilla, ayaw niyang magbigay ng anumang comment tungkol dito. Yes, alam mo, tama. Oo, at saka tama lang din talaga yung mga kinikilos ngayon ng mga bagay-bagay, no? Dapat sumang-ayon ka, hindi, magsalita ka, hindi. Marami din namang sasalita. Oo, secure mo na lang sarili mo na wala kang sasabihin para hindi ka malagay sa gitna ng ano. Diba na, sa gitna ng mga kontrobersiya. Sa palagay ko, hindi si Kylie ang last to know. Alam na niya yan, matagal na panahon na. Kaya hindi, maaring may pag-uusap na sila ni Aljur. Meron ng pag-uusap yan. Sila siguro ni AJ, maaaring hindi pa ganun ka-close para makapag-usap ng malaliman. Pero si Aljur, syempre pa, isa lang ang sa palagay ko, na pakiusap ni Kylie, huwag mong pababayaan ang 2 anak natin. Yun lang. Yes, kaya co-parenting pa rin sila, di ba? Co-parenting pa rin di ba? Kailan nga lang nag-carnival sila, di ba? Correct. Dahil kompleto ang pamilya nila. Ganun lang yon, di ba? Tama lang naman dahil hindi na responsibilidad ni Kylie Padilla ang issue ng iba, sabi ni Juris Dr. Channel. Mas mabuting unahin niya ang sarili niyang mga anak at peace of mind niya. Swerte pa nga sina Aljur at AJ. Ay, eto maganda tong punto ko. Na hindi na nga sila kinasuhan. Ay nako, wag nilang gisingin ang natutulog na dragon. Ayan, totoo yan, di ba? Wag gisingin ang natutulog na dragon. Buti nga hindi sila kinasuhan kasi hindi pa naman napapawalang bisa ang kasal ni Kylie at saka ni Aljur. Hindi pa anal yun. Kung tutuusin, saktong-sakto, ilang kaso yan. Pero hindi niya ginagawa. Kaya lang, huwag niyong sasaktan. Huwag niyong gisingin ang natutulog na dragon. Sabi ng Juris Dr. Channel, di ba? Bubuga ng apoy yan, dragon, kapag ginising yun ng bongga. Masusunog sila. Di ba?
Nanay, sabi ni Paulo Ubalde, tama lang po ang ginagawa ni Kylie. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Para hindi na lumaki pa ang issue. Move on na lang. Tama. At saka alam na rin naman natin, nito mga nakararaang panahon, very open naman si Kylie sa pagsasabing meron din naman siyang pag-ibig. Kaya lang hindi niya inilalantad sa publiko kung sino. Correct. Diba? At saka di ba na sinabi din naman ni Kylie, hindi naman ang dahilan ng paghihiwalay nila ay si AJ Rabal. Ibang babae daw. Hindi daw si AJ Rabal. Pero ibang kaso pa rin yung nagkaanak. Yun lang naman yun eh. Di ba? Yung pa rin ang pinakamalinaw na na resibo para kasuhan niya si AJ at saka si Aljur. Sabi ni Marichu, perma siya ng espiritu, isa pa ito sa hinahangaan ko kay Kylie Nay, na natili siyang tahimik sa kabila ng lahat. Hindi gaya ng iba na gagawa ng issue para malang mapag-usapan. Oo, hindi siya yung mag-iingay para lang siya maging paano ba nating masasabi? Sentro ng kwento. Diba? Nako, hindi siya ganon. May pag-uusap na yan. Sabi ni Philip Villanueva, si Aljur ang tunay na walang bahid. Bahid ng ano to? Ano to? Philip Villanueva, bahid ng ano? Oh. Anong bahid yan? Walang bahid. Walang bahid ng, ayun. Tayo na manghula kung ano ibig sabihin ni Philip Villanueva. Sabi ni Edeletada, maari nga siguro matagal nang alam ni Kylie ang tungkol dito, kaya nagsawalang kibo at no comment na lang siya sa mga tanong ng media. Oo, Eddie, hindi ako niniwalang hindi niya alam to. Oo, di ba? Nako, ang mga pintor na Pilipino, ang chichismoso talaga. Si Joe Florendo, si John Morondos, si Nick Masangkay at saka si Louie Tolentino. Tutok kayo sa canvas nyo. Baka maiba ang kulay. Magkaiba-iba yan, di ba? Totoo yan. Baka yung ulo maging paa. Mahirap na. Ay, Juris Doctor Channel, napakaganda nung itinext mo sa akin. Aabangan ko sa Netflix yung pelikulang sinasabi mo. Sa totoo lang, aabangan ko talaga yan. Meron siyang sinabi sa akin, yung Beyond Bar sa Netflix. Panoorin ko daw tungkol sa isang pintor na kinasuhan yung isang pintor dahil ninakaw yung ideya niya sa kanyang obra. Ang sabi ng kinasuhan, akong ninakawan, hindi ako ang nagnakaw. Special child, yung pintor na ninakawan ng obra, yung ideya. Alam mo, naalala mo si Tito Larry Alcala? Yes, oo. Artist, di ba sa lahat ng cartoon, meron niyang mukha sa gilid? Nagkataon nung lumalim ang investigasyon. Doon pala sa bawat abstract painting nung special child, nandun pala ang larawan ng kanyang tatay. Ayun, nakakaiyak, diba? Kasi nung palang mawala ang tatay niya, tinatanong niya nanay niya, asan siya? Ba't wala siya? Pinapagalitan siya ng nanay niya. Dinidisregard ang mga tanong niya. Ngayon, para maalala niya palagi ang tatay niya, sa bawat abstract painting niya, nandun ang larawan ng tatay niya na hindi mo makikita with your naked eyes. Gagamitan mo talaga ng paraan para makita mo. Naku, papanoorin ko talaga yan, sigurado. Grabe. Panoorin ito ng mga pintor. Grabe, meron na kayong pelikula. Joe Florendo, anuhin nyo yan. Naku, lalo pa, usong-uso ang nakawan ng mga obra, mga ideya. Di ba?